Back in 2020, there's a famous writer who na nagsabi sa akin na hindi ako magaling na writer at hindi ako capable na bilang isang writer, and mostly hindi ako magiging successful na writer. Hey, it's me, MJ. I know. Okay. Hey, it's me, MJ. And I am a writer in Wattpad. And recently, naging registered author ako under NBDB. Yung iba kilala ko bilang si Maestro as my pen name sa aking Wattpad. Sana magkaroon ng sense tong video na to. So, yun na nga. Feeling mo ba gusto mo nang tumigil sa pagsusulat? Bes, panoorin mo tong video na to. So, bali ito yung magiging first video ko sa aking YouTube channel. At nakikita nyo naman kung gaano ako kabado. Yun na nga. Ikuwento ko muna kung paano ako nag-start as a writer. Medyo boring first. Pero yun na. Bale, 8 years na ako sa field ng pagsusulat. I started writing in my grade 7. In my grade 7. Iwan ko ba? Start ako magsulat nung makita ko yung best friend ko na nagsusulat ng kanta. At yun nga. Tinry ko din magsulat ng kanta at naging poem siya. At yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa mag-grade 10 ako. When nag-grade 10 ako, na-discover ko yung pagsusulat ng mga stories. Yung, ano pa, yung mga POVs na kami-kami. Grade 10 na, nagsulat na rin ako ng mga script. Naging scriptwriter ako sa mga tula-tulaan namin. Dun sa mga Romeo and Juliet, sa ibang other na sa amin, sa section namin. But yun, nung mag-grade 11, syempre, pandemic, diba? Nung nag-pandemic, syempre, gusto ko pa rin magsulat. Kaya yun, na-discover ko din yung RPW Roleplay World noong 2019. So, na-post ako ng story sa Facebook. At merong na-comment doon na gusto mo bang sumama sa writerhood namin? Sabi niya. At yun nga, tinanong ko kung ano yung nasabi ng writerhood kasi hindi ko pa nga alam. So yun, nag-join nga ako doon sa writerhood na yun. So, nung nag-join ako, doon nag-start lahat na natama yung mga grammatical errors ko, yung mga paano ko gamit ng punctuations, kami, sa lahat-lahat. So, yun din, araw-araw akong nagpo-post ng stories. Araw-araw akong gumagawa din ng mga app kasi merong gano'n dun sa writerhood na yun. So, naging talaga ako. As in, dahil palagi akong nagpo-post ng stories sa Facebook, yun, nagkaroon ako ng mga followers, mga readers na nagpapasa ng stories ko. Nakahanap din ako ng mga kaibigan na katulad kong mga writers at mga readers ko din. So yun na nga, 2020, tinry ko din na sumama sa mga ibang writer para mas matuto pa or makahanap pa ng way para mas maayos or gumaling ako sa pagsusulat. And yun na yung sinabi ko sa intro na merong isang writerhood. Oo, famous sila. Sobrang famous. Which is, nahihiya din ako kasi hindi pa ako gaano kilala noon. Hindi pa naman ako kilala ngayon. Ada, imitasyon di.
Isa kilala sila sa Facebook as mga famous na writers na may mga thousands na likes and shares sa kanilang mga stories. So, yun na. Tinry ko mag-enter dun sa writer group nila. Pero hindi ako natanggap. Kasi sinabi nila sa akin na hindi na ako magaling na writer. Hindi ako capable bilang isang writer. At baka someday nga, hindi nga ako maging successful na writer. Okay. Nga lang 2020, magto-2021 na. So, yun pa rin, napupusa ko pero madalang na ng mga stories. Pero isang reader na nagsabi na baka kapag ipinost ko sa Wattpad yung mga stories ko, baka maging famous ako or magpakilala yung mga stories ko. Noong una, hindi ko pa inisip na pwede or possible na pwede akong masulat sa Wattpad. Kasi that time, inisip ko lang yung pagsusulat is hindi ko pa exactly siniseryoso. Yung parang laro-laro lang. Kasi basta napapatawa, napapasaya ko yung mga readers ko. So yun nga, naalala ko yung sinabi nung nag-comment dun sa isang stories ko ng isang readers na baka mabasa ng ibang tao dun sa Wattpad or baka, yun nga, baka may chance na pwede akong masulat sa Wattpad. Yun din yung, start na nagsulat ako dun sa Wattpad. Dati, year, 2020. Pinapublish ko yung mga stories, hindi ako confident na mag-post ng mga stories ko kasi baka nga pangit, baka nga walang magbasa. Malay mo nga lang. So, yun nga. Yun nga, meron ulit na na group or writer group dun sa Wattpad. Na-discover ko na meron palang ganun din dun sa Wattpad. Which is sumali ako sa grupo nila. Nagpapa-activity sila everyday. Kaya, yun. Hindi nagtagal, sanay na rin ako na mag-post ng stories ko. Mag-start na post yung first novel ko, which is yung 143 Days My Love. Which is na-inspire din ako na pagpatuloy ulit yung pagsusulat ko kasi nga bumalik ulit dahil sa support ng reader na sinagayag ko sa Wattpad. Kaya ito tandaan nyo na huwag kayong titigil kasi dahil lang sa sinasabi ng ibang tao. Kasi malay mo, in the near future, baka maging successful ka pa na writer. Or makilala ka pa. Or makilala yung stories mo, maging published author ka. Diba yun nga naman yung isang goal ng mga writer ngayon, na maging isang published author. Makita yung libro nila sa National Bookstore. So, go lang, go ng go, sulat ng sulat. Huwag titigil, patayin manunulat, gano'n. So, yun nga, natapos ko yung 143 Days My Love. At nasundan pa ng mga ibang stories, diba? Taray. Yung dating down na writer, si MJ, ito na ngayon, si Magis Training. O, diba? Yun na, nagpatuloy. Hanggang sa ngayon, which is, nagkaroon na ako ng 2 collaboration stories sa ibang writers. Tapos, nagkaroon ako ng isang novel na natapos. At meron pang iba.
pala na, well, tinatrabaho ko yung 143 Days My Love. Diba dati pangarap ko din na maging founder ng isang letterhood. Kasi nga, binili nila ako dati na hindi ako kapag sa ganito, ganyan. So, tinaasan ko pa ba tinaasan ko yung level, parang level up ng sarili ko. Yung kayong piling mo maging isang founder ng isang letterhood. Okay. So, yun nga, naging founder ako sa tulong din yung friend ko na si Alibaba. Si Alibaba, tinulungan niya akong maging founder. Which is kaming dalawa yung founder din sa letterhood. Pag tinatry ko. So, yun nga. Try ko lang. So, ang dahil dun sa pagiging founder ko, nagkagayin din ako ng mga reads. Like sa mga stories ko, mas lalo yung 43 Days My Love, which is 4,700 reads na ata ngayon. So, yun. At tapos, ulitin ko ulit na huwag kang titigil. Kasi, yan eh. Kunti lang yung binibigyan ng ganyang talent sa larangan ng pagsusulat. Kaya kung may kakayan kang magsulat, swerte mo dahil. Kasi nga, unique ka. Unique ang talent mo na na-express mo yung sarili mo through pagsusulat. And yun nga. Yung dating inapi-api, yung dating nasabihan na hindi magiging successful na writer. Guess what? Tanan na. Kita mo yan? Kaya wag kang titigil ng sulat. Dahil registered author na ako. Diba? Inoveran ko to kasi bawal din makita. Okay. Yan o. Lang. Diba? Kaya rin siguro ako naging strong na writer or mas nabil yung kakayahan ko bilang isang writer. Dahil sa mga naranasan ko in my past years. Hindi pa ako pag-shooter or wala pa akong napapublish na libro. Pero, siyempre, unti-untiin yan. Hindi yan basta-basta. Kasi nga, may tinatawag tayong right timing. Right timing or katulad na nung sinabi ko kanina sa tamang panahon. Sa tamang panahon, makakamit mo din yung pangarap or gusto mong makamtan. Kasi nga hindi nila madali yung lahat. Kailangan ng tamang panahon. Like, proseso bago mo makamitan yung bagay na yun. Kaya, kung titigil, salo mo pang pagtibayin yung pagiging ng writer mo. At baka balang araw maging successful ka. Baka mas maging successful ka pa sa akin. Pen di sarap, pen di Crisostomo di armasen, aw di Carabao di Magistring.